Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Leia, at sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na natin, 37 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, Noel, maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa atin para matunghayan ang araw na ito. Magandang gabi naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, November 6, 2023. Mula dito sa Maine, USA, ako si Leia Salar. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nagkomento na ukol sa nuclear option kontra Gaza. U.S. Secretary of State Antony Blinken bumisita kay Palestinian leader Mahmoud Abbas sa West Bank. Tensyon sa Ukraine tumataas dahil sa estado ng giyera sa bansa. Intercontinental missile test inilunsad ng Russia mula sa bagong submarine. Australian Prime Minister Anthony Albanese bumisita sa China. Storm Ciaran patuloy na nananalasa sa UK, France at Italy. Samantala, mahigit 150 na tao patay mula sa lindol sa Nepal. Una sa ating mga umaatikabong balita. Suspendido ang isang miyembro ng gabinete ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito ay matapos ipahiwatig sa isang panayam nito na sa isang opsyon ang paggamit ng nuclear weapons sa Gaza Strip. Ito ang umaatikabong balita ni Aksi Salem. Agarang sinuspindi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang junior member ng gabinete nito noong linggo, November 5. Dahil sa komento nito ukol sa paglulunsad ng nuclear strike sa Gaza bilang isang opsyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng opisina ni PM Netanyahu, suspindido na sa cabinet meetings ang sangkot ng miyembro na si Amiya Eliyahu, ang heritage minister na mula sa far-right party sa koalisyon ng gobyerno. Nang tanungin kasi ng isang broadcaster si Eliyahu sa isang panayam nito sa radyo, kaugnay ng hypothetical na ideya ng pag-atake ng Gaza Strip gamit ang armas nuklear, sinabi nito na isa umano itong opsyon. Naging laman naman ng headlines ng Arab media ang komentong ito ni Eliyahu. Samantala, sinalungat naman ng opisina ni Netanyahu ang pahayag ng minister. Hindi aniya ito batay sa katotohanan. Kumikilos nila ang Israel at Israeli Defense Force o IDF alinsunod sa pinakamataas na pamantayan ng international law upang maiwasan makapanakit ng inosenteng tao. Patuloy rin umano itong gagawin ng Israel at IDF hanggang sa magtagumpay. Dagdag pa ng opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa West Bank upang makipagpulong sa Palestinian leader. Ito ang umatikabong balita ni Daniel Encarnacion. Matapos ang ilang pakikipagpulong ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa mga Arab leader noong Sabado, nagtungo naman ito sa Ramallah, West Bank, linggo, November 5. Dito nakipagpulong siya kay Palestinian leader Mahmoud Abbas. Hindi ipinahayag ni Secretary Blinken na bibisita ito sa de facto capital ng Palestine. Sinisigurado ni Sec Blinken na hindi nalalala ang conflict sa rehiyon. Bukod dito, sinimulan na rin ng US Secretary ang pag-uusap kung papaano ang mangyayari sa gobyerno ng Gaza matapos malipol ng Israel ang Hamas militants. Ayon naman sa isang senior State Department official, sinabihan niya ni Blinken na kinakailangan magkaroon ang Palestinian Authority ng central role kung ano ang susunod para sa Gaza Strip.
Anya, bagamat hindi ang future ng Gaza ang focus ng usapan, handa naman anyang makipagtulungan ang Palestinian authorities ukol dito. Subalit ayon naman sa Palestinian leader, kinakailangan ang immediate ceasefire sa Gaza at papasukin ang tulong dito. Sagot naman ni Blinken, committed ng US na gawin ang lahat upang maipasok ang tulong sa Gaza at i-restore ang essential services sa lugar. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga opisyal sa Ukraine dahil sa sinasabing stalemate na umano ang giyera sa bansa. Samantala, iginiit naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na patuloy pa rin ang opensiba nito kontra Russia. Ito ang umatikabong balita ni Kath Carriedo. Pumasok na sa ika-18 buwan ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kaya naman sa assessment ng military chief ng Ukraine na si Valery Zaluzhny, stalemate na umano ang laban sa Moscow. Ibig sabihin, hindi na aniya magkakaroon ng anupamang breakthrough sa giyera at hindi na magkakaroon ng progreso. Subalit kinundi na naman ito ng deputy head ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky na si Igor Zhovka at ang sinabi ni Zaluzhny ay binigyan ng sariling pakahulugan ng mga Russian. Dagdag pa niya, nakatanggap siya ng tawag sa mga partner countries at tinanong kung totoo ang sinabi ni Zaluzhny. Kaya naman nagkaroon ng girian sa Kyiv at nanganganib pa rin ang suporta ng West sa conflict. Ayon naman kay President Zelensky, dahil lang ito sa pagod ng tao sa giyera. Kaya nagkakaroon ng pagkabahabahagi ng opinyon at iginiit na hindi ito stalemate. Dagdag pa niya, kailangan muli nilang magkaisa upang marisolba ang mga issue, makipagtulungan sa kanilang partner sa air defense, unblock the skies at paganahin ang kanilang aksyong opensiba. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nakapaglunsad ng isang intercontinental ballistic missile test ang Russia mula sa bago nitong submarine. Ito ang umatikawang balita ni Lineth Bahe. Iniulat ng Russian Defense Ministry ang umano'y matagumpay na paglulunsad ng Russia noong linggo, November 5, ng isang Volaba intercontinental missile mula sa bago nitong submarine. Sa gitna ito ng patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Russia at Estados Unidos, kaugnay ng Ukraine War. Lalo pa itong pinatindi ng lagdaan ni Russian President Vladimir Putin noong nakaraang linggo ang bill na nagpapawalang bisa sa pagpapatibay ng Russia sa isang global nuclear test ban na kailangan umano ng Moscow upang magkaroon ng pagkakapantay sa US. Ang inilunsad na missile ay ipinosisyon sa ilalim ng tubig sa Northern White Sea ng Russia at tumama sa malayong silangan ng Kamchatka ayon sa Russian military. Ang missiles na ito ay may kakayahang makapagdala ng hanggang 6 na nuclear warheads. Samantala, mayroon ng 3 in-service Bory-class submarines ang Russian Navy, isa ang tinatapos pa ang testings at may 3 pang kasalukuyang ginagawa. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa China ngayon si Australian Prime Minister Anthony Albanese matapos ang halos 7 taon na paglamig ng ugnayan ng dalawang bansa. May espesyal na kahalagahan ang 4-day trip ni Prime Minister Albanese sa China dahil kamakailan ay inalis ng China ang ilan sa mga trade curbs nito sa Australian barley, coal at timber. Tatagal ang pagbisita nito hanggang November 7. Kaya naman umaasa ang Canberra na maibabalik nito ang tuloy-tuloy na pag-export ng lobster at wine sa China. Kasabay rin ito ay tuluyan ng pinalaya sa pagkaditine sa China ang Australian journalist na si Cheng Lei noong Oktubre. Bago ang pagbisita ni Prime Minister Albanese sa China, sinuspindi na nito ang World Trade Organization wine dispute ng China. Mabilis na bumuti ang ugnayan ng China at Australia matapos umupo sa pwesto si Albanese at unti-unting ibinabalik ang masiglang ugnayan nito sa China na siyang largest trading partner nito sa mahabang panahon.
Bukod dito ay ipinagpapatuloy rin ng Administrasyong Albanese ang high-level ministerial meetings at pag-alis sa ilang trade imports at sa halip ay pinag-ukulan ng pansin ang national interest ng bansa. Nakamamatay na Storm Ciaran patuloy na nananalasa sa UK, France at Italy na may dalang malakas na hangin, ulan at pagbaha. Samantala, mahigit 150 na tao naman ang nasawi sa lindol na tumama sa Nepal. Gumuho rin ang maraming gusali at tahanan sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Patuloy na tumitindi ang hagupit ng malakas na ulan at hangin ng bagyong Ciaran sa UK, France at ibang parte ng Western Europe noong Huwebes ng gabi na nagresulta na sa pagkamatay ng hindi bababa sa 6 na tao. Nasa 1.2 million na mga bahay sa France ang nawalan ng kuryente, samantalang nakataas naman ang 82 flood warnings sa UK. Kaya naman kinailangang i-rescue ang mga tao mula sa kanilang holiday home sa Burton Broadstock, Dorset, Southwest England. Nagdala rin ang Ciaran ng hurricane force winds na umabot sa 100 miles per hour o 162 kilometers per hour, kaya naglabas ng alerto para sa violent winds habang ang kahabaan ng baybayin ng Southwest England at Western France ay tinamaan ng alon na may taas hanggang 50 feet at nagresulta sa pagbaha. Samantala, nasawi ang mahigit 150 na tao at sugatan naman ang mahigit 370 na tao sanhi ng isang lindol na tumama sa northwestern Nepal noong Biyernes na nagpabagsak ng maraming gusali. Nagbabala rin ng mga opisyal na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. May sukat ang lindol na 5.6 magnitude ayon sa United States Geological Survey at tumama ito sa nasa 42 kilometers mula sa Jumla, Nepal sa Karnali Province na may shallow depth na 18 kilometers. Ayon din sa ilang opisyal, magpapaabot ng tulong ang mga kalapit bansa nito na China at India. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo dito sa Canada. Federal government ng Canada i-stabilize ang bilang ng permanent resident level sa bansa sa taong 2026. Ito rin ay upang matugunan ang iba't ibang issue ng pamahalaan dahil sa mabilisang pagtaas ng populasyon sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Bianca Quejano. Live! Hello sa iyo, Bianca. Kailan i-anunsyo ang bagong plano ng Canadian government? Noel, noong November 1, inanunsyo ni Immigration Minister Mark Miller ang plano ng government ng Canada na ilimit ang future growth sa bansa. Pagkatapos ito ng record high levels of approved permanent residencies noong taong 2022. Dahil dito nagkaroon din ng pressure sa housing at infrastructure sa bansa, kabilang sa updated plans ng gobyerno ang pag-stabilize ng bilang ng permanent residents at pagbabago sa graduate work permits. Layunin nito na matugunan ang labor needs sa iba't ibang sektor at ikonsidera ang capacity ng mga probinsya. Ayon pa kay Miller, sa pag-stabilize ng immigrant numbers, maisa sa alang-alang ang issue sa housing, infrastructure planning at magkakaroon ng sustainable population growth. Sa kasalukuyan, itutuloy ng gobyerno ang plano nitong itaas ang bilang ng new permanent residents sa 485,000 sa taong 2024 at 500,000 sa 2025 at imimintin na ito sa 500,000 sa taong 2026. At yan muna ang latest, Noel, mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa iyo sa Edmonton. Yes, Bianca, alam natin maraming pumapasok ngayon dito sa Canada, maging sa mga kababayan natin, lalo na sa pathway ng student. May update ka ba kung ano yung mga suporta naman na ibibigay ng gobyerno sa mga international students? Yes, Noel. Simula sa December 30, kinakailangan ng mga paaralan na kumpirmahin
ang letters of acceptance nitong mga international students ng direkta sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC bago sila mag-issue ng study permit. At ang bagong proseso ito ng pag-verify ay poprotektahan ang mga international students na from being victims of fraud or scams, Noel. Ito rin ay magtitiyak na ang mga study permit ay ibinibigay batay lamang sa tunay na mga acceptance letter, Noel. Ayun, mahalaga yan na Bianca at mag-aantay pa kami ng ilang updates tungkol dyan. Maraming salamat Bianca Quijano live mula sa Toronto, Canada. Magsasagawa ang Philippine Department of Tourism ng sales mission sa Vietnam sa November 8. Samantala, magbubukas na tuwing unang Biyernes ng buwan ang Philippine Embassy sa Oman. Ito ang umatikawang balita ni Lynn Perez. Kabayan, inimbitahan ng ating mga kababayan sa Vietnam sa isasagawang sales mission ng Philippine Department of Tourism. Gaganapin ito sa November 8, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Sarin Ballroom, Capella Parkview Wedding and Convention sa Ho Chi Minh City. Bukod sa networking session, magkakaroon din ng raffle draw. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Vietnam sa facebook.com/PH in Vietnam. Magbubukas na ang Philippine Embassy sa Oman tuwing unang Biyernes ng buwan, simula November 10 mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ng embahada ay ang consular services, overseas voters registration, labor and employment assistance to nationals at welfare concerns. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Surabaya, Indonesia sa November 25. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan sa lugar ay ang overseas voters registration, passport application, civil registration at notarials. Sa mga mag-aabil ng services sa araw na ito, kinakailangan mag-register sa tinyurl.com/jpeinsby upang makatanggap ng email ng kumpletong impormasyon. Magsasagawa rin ng consular outreach mission sa Las Vegas, USA mula December 2 to 3 sa Boulevard Mall. By appointment lamang ang lahat ng services maliban sa overseas voting registration. Sa mga nais dumalo rito, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Los Angeles sa facebook.com/PHLNLA. At yan mo ng latest mga kabayan, ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na, ang di natin makalilimutan, ang pinakaaabangan ng nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Musta po sa Pilipinas? Ako po si Alvin Caverte po. Binabati ko po ang aking tatay na sa Leyte po, Southern Leyte. Ang aking mga kamag-anak po dyan sa Southern Leyte. Ang aking kuya nasa Lagro, si Alan Caverte at si Lisa Caverte at aking mga pamangkin. At sa lahat po ng Caverte sa buong Pilipinas, kinakamusta po kayo? Dito po galing sa Maryland, USA. Salamat po. Noel, una na ako. Happy 19th Sabbath anniversary sa aking mga kapatid, si Greg at Glenn Panganiban, at 13th Sabbath anniversary naman kay Marjorie Salar. At ganun din sa lahat ng November celebrants, lalo na sa ating Kuya Daniel Razon. Happy 3rd birthday din kay Alia Panganiban at happy viewing sa ating mga masugid na manonood. Kay Alma Nahera, kay Gina, Danny, The Boy, Ella Dalit, Lokal ng Bayanan, Papakura, Auckland, Maryland, Massachusetts, at mga kapatid dito sa Maine, sa Panganiban family sa New Zealand, sa Salar family sa Sagad Southern Leyte, sa aking mama, Evelyn Campo, at sa aking asawa na si Fritz Salar. Noel? Yon, at ako din. Una ko nang gustong batiin ang aking mahal na asawang si Erwina ng happy birthday. Ayan. At salamat sa Diyos sa panibagong taon. At ganoon din, happy Sabbath anniversary kay sa kasama natin si Brad Sunny Cos. Ayan, samahan ka nawang palagi. At ganoon din, hello, shout out kay Brad Reynold and sis Maricel Cortez dito sa Edmonton at lahat ng mga nag-participate kanina sa ating food bank volunteering. At hello din po kay Nanay Nieves Yaya,
kay Nanay Rosario Almasan, kay Sis Evelyn and Brad Ding Velasco, ganun din kay Brad Joms and Sis Jean Trampe, at kay Grazil Mabong, kay Aileen and Jess Torres, kay Madel and Abong Garcia, at sa aking dalawang anak, kay Juan and Joan. At hello din po kay Ruben Encina, kay Ray and Debbie Habiles, at sa lahat ng mga taga-subaybay natin, Lea, araw-araw, no, sa lahat ng programa po natin sa UNTV. Ayan, salamat sa inyong laging pag-antabay. At kamusta ba dyan sa inyo, Lea? Mukhang green na green pa rin ang iyong paligid. Ano ba ang weather ngayon dyan sa inyo? Noel, akala mo lang green, pero kakatapos lang ng isa. Actually, nagkaroon na ng first snow dito sa main USA. At actually, ngayon, -3 Celsius. Medyo meron lang tayong layers at actually nilalamig ang ating mga kamay at paa. Kamusta naman ang weather dyan sa inyo? Ayun, oo nga, medyo deceiving ang yung pagka-green. Pero ganun din dito sa amin, halos hindi nalalayo ang temperature natin. Ngayon ay nasa -3 kami, no? Pero maakyat din to positive. Pero malamig pa rin pagka medyo matagal sa labas. Pero ayun, kaya naman, awa ng Diyos ay hindi pa rin masyadong nag-snow na malakas dito. Bagamat nung nakaraan na nag-snow na rin, pero nawala din. Pero makikamusta naman tayo? Puntahan na natin ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na ang ating amigo Sherwin. Hello sa iyo, amigo. Good morning, good morning. Kamusta dyan at ano ang ating mga aabangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel. Lea, narinig ko, Noel, birthday ng iyong asawa. Makikibati na rin ako sa iyong mahal na asawa na araw-araw mong binabanggit. Ayan, happy birthday at kay Brad Sanicos. Sabat ba ni Brad Sani, Noel? Tama, amigo. Oo, sabat niya. Oo, at binabati din natin yung ating mga kasamang reporter na kabilang sa participants sa church mass wedding natin kahapon, sina Grace Doctolero Flores, si Jenica Cruz at Bradjolita Matangat, ganun din si Sis Lucille Lloren. Ayan, ikasal na rin sila kahapon. At batiin ko na rin sila Brad Jassy Mertalia at Sis Heda, si Sreya Abordo at saka si Brad Andrew Nobilia, yung kanyang kasama nating servant dito sa Laguna. Diyan din sila Sis Jonah at Brad J. Bunyag. At sino pa ba? Marami. Oo, si Brad RJ Ignacio at saka si Sara. Sabi nga nung isang post ng ating kakilala, marami ang wika ang nanggugulat o nanggulat kahapon, Noel at Lea. Oo nga, at congratulations sa kanilang lahat. At ihabol ko na rin, congrats kay Brad Israel and Sis Merlin Bunag dito naman sa bahagi ng Lloydminster, Alberta. Kasama sila dyan sa mass wedding kahapon, amigo. Oo, sana isamahan nawa sila ng Panginoon. At isang mainit na balita natin dito ngayon, Noel at Lea, yun nangyari kahapon na habang nagbo-broadcast yung isang announcer o kahapon ng madaling araw doon sa kanyang bahay, pinasok siya at pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Ayan, ang isa sa mga gumulat din kahapon na balita. Nitong Sunday ng 5 a.m. Mamaya meron tayong report patungkol dyan, Noel at Lea. Ayun. At sa inyo, Lea, ano ba ang mga update dyan sa lugar ninyo ngayon? So ngayon dito, Noel, nagkaroon ng mass shooting nung nakaraan sa Lewiston, Maine. At may mga ilang naging casualty nga. Pero patuloy pa rin na nagiging malakas ang mga tao dito at pinapakita nila ang kanilang strong sense of community. Ayun, Noel. Ayun, amigo. At kahit dito sa lugar naman namin, yung mga tuloy-tuloy na mga kilos protesta rin dahil dyan sa nangyayaring ang kaguluhan sa Israel and dyan sa bahagi ng Palestinian. Yan, kaya dito sa lugar namin sa Canada, iba't ibang mga probinsya nagsasagawa. Bagamat mapayapa naman, amigo. At mag-aabang din kami ng inyo pang mga iba pang humahataw na mga balita dyan sa Pilipinas, amigo Sherwin. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account.
I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Matthew, chapter 5, verse 3 and 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong umaga ng Lunes, November 6, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Maine, USA, ako si Dea Salar. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.